Hi guys! Welcome back to my channel. Today, samahan nyo kami sa isang budget-friendly adventure papunta sa isang pinakasikat na tourist spot dito sa Hong Kong, ang Peak Tram and Sky Terrace 428. Let's go! So, galing kami ng Tsim Sha Tsui and sumakay kami ng MTR papuntang Central Station. Super convenient, mabilis at syempre budget-friendly. Pagbaba namin sa Central Terminal, naglakad kami papunta sa Peak Tram Lower Terminus. Along the way, makikita nyo naman na madaming mga street vendors. Nagtitinda sila ng mga bags, damit, and kung ano-ano pa. Kung mahilig kayo sa street shopping, perfect itong lakad na to. Habang naglalakad nga kami papunta sa Peak Tram, napansin ko na papalibutan kami ng matataas na building. Sobrang taas talaga. Parang halos abot na nila ang ulap. Typical Hong Kong City vibes. At ayun, nakita ko na ang St. John Cathedral. Yan yung famous na landmark na ibig sabihin malapit na tayo sa Peak Tram. O, yan po yung view natin habang papalapit na tayo sa Peak Tram. Tapos, sa mga gilid ng daan, syempre may mga street vendors at syempre mga kababayan natin na nagtitinda tuwing day off nila. Nakaka-proud kasi ang dami nilang diskarte. May nagbebenta ng mga bags, damit, sapatos at kung minsan may pagkaing Pinoy pa. So, ayan, nasa entrance na po tayo ng Peak Tram and by the way, may tipid tip po. Bumili na kami ng ticket sa trip.com kasama na ang Peak Tram at Sky Terrace 428. Mas mura talaga compared sa ibang booking sites. Highly recommended ko ito para makaiwas sa pila at makatipid. Sa halagang 2,707.82, 3 adults and 1 kid na po yon, 3 to 11 years old, for a one-way ride. Grabe guys, habang papalapit na kami sa Peak Tram Terminal, lalo kaming na-excite. Iba talaga yung vibe. Kasi isa ito sa must-try experience dito sa Hong Kong. Iba yung thrill knowing na paakyat ka na sa bundok gamit ang isa sa pinakamatandang tram system sa Asia. Ito na talaga, pasakay na kami ng Peak Tram. And grabe, habang papasok ka pa lang ng tram, ramdam mo agad yung classic at historic vibe ng ride na to. Old school ang style ng tren, pero modern na rin ang loob. Ang linis at maaliwalas. So ito yung isang tip ha, kung gusto nyong mas ma-feel ang thrill habang paakyat, umupo kayo sa right side ng tram, as in facing forward yung kanan mo. Diyan mo makikita ang best view ng city skyline. Lalo na habang paakyat at parang dumudulas ang buong cityscape sa bintana. Promise, sobrang aesthetic ng view. Perfect for photos or reels. Alam nyo ba, based from my research, ang Peak Tram ay isa sa pinakamatandang funicular railway sa buong Asia. Over 130 years na siyang tumatakbo at kahit matagal na, super smooth pa rin ang ride at sobrang Instagram-worthy ng view habang paakyat. Kaya kung plano nyong sumubok, mas okay talagang pumunta ng maaga, especially kung weekend or peak season. Pag maaga, iwas pila, iwas siksikan as mas ma-enjoy mo ang buong experience. Tipid din sa oras.
Ang lakas talagang maka-roller coaster vibes habang paakyat na yung peak tram. Kaya habang paakyat kami, ramdam na ramdam mo yung sobrang incline ng daan, parang literal kang paakyat ng langit. Tapos, habang tumitingin ka sa bintana, makikita mo yung buong skyline ng Hong Kong. Buildings, trees, at mga daanan na parang nakahiga na sa gilid dahil sa sobrang slope. And ano yung pinaka-fun part? Kapag tumayo ka or naglakad sa loob ng tram habang umaandar, para kang nadudulas pabalik. Kaya best talaga kung nakaupo ka sa right side para mas chill ang ride at view goals pa. So yan, pagdating sa taas, bukod sa breathtaking view ng Sky Terrace 428, madadaanan mo rin ang Madame Tussauds Hong Kong, kung saan may mga wax figures ng mga sikat celebrities at icons. So kung fan ka ng selfies at celebrity lookalikes, perfect spot yan. Pero kami, hindi na kami nag-avail ng ticket doon. Dumiretso na kami ng Sky Terrace 428. Pagkatapos naming bumaba ng Peak Tram, nasa loob na kami ng Peak Tower, kung saan nandun yung Peak Market, siksikan ng souvenir shops, postcards, magnets, silk collectibles at kahit mga gadget. Perfect maghanap ng pasalubong. Tapos kapag lumabas kayo, makikita agad ang Peak Galleria sa isang shopping mall na konting lakad lang. May mga free viewing deck pa rito sa top floor kung gusto mo nang mag-relax at panoorin ng tanawin ng Victoria Harbor. So guys, nandito na kami sa Sky Terrace 428. Ito na yung highest viewing platform sa buong Hong Kong. Kaya sobrang panoramic ng view. Makikita mo from above yung buong Victoria Harbor, city skyline at kahit yung mga malalayong bundok. Super Instagrammable at perfect backdrop for your travel photos. So kami, mga 9:30 AM yan, medyo mainit. Kaya lang kasi iniiwasan nga namin yung sobrang dami ng tao. Pero yung iba naman, ang mas gusto nila yung pumupunta sila dyan ng sunset. Kasi ang sabi nila, sobrang ganda daw ng golden hour view. Tapos kapag gabi na daw is makikita mo yung city lights na parang kumikislap. So, depende na yan sa inyo kung ano ang trip nyo. So kami, mas gusto namin yung umaga. So, it's a must visit place talaga, lalo na kung first time mo sa Hong Kong.
Pagkatapos ng Pick Tram ay sumakay na kami ng bus papunta sa Central Station. Madali lang naman siyang hanapin yung bus stop and mabilis lang din ang biyahe. And then from Central, dumiretso kami ng MTR and then papunta sa Tongchong kasi yun yung mas convenient at mabilis na papunta sa Tongchong, lalo na kung nagbabalak kayong pumunta sa Ngongping 360. Ito ay yung pinaka-practical na route. So kung makita nyo na yung City Gate Outlet, ayon, malapit na doon yung sakayan ng Ngongping 360 cable car. So nagkataon naman na yung pag-visit pala namin dito is meron silang holiday or yung Dragon Festival nila, kaya ang haba ng pila dyan sa may cable 360. After 30 minutes na pagpila, nakasakay na rin kami. Medyo nakakakaba nung una, lalo na pag tumataas. Pero promise, super worth it. Para kang lumulutang sa ere, literal. Pero kung may fear of heights kayo, medyo challenging pero safe naman. Sobrang smooth nung ride tapos tahimik din. Mapapameditate ka habang nakatingin sa view. Ang lawak ng view, may mga bundok, dagat, tapos ang ganda ng weather. Perfect timing talaga. By the way, good thing na nabook na namin agad ito sa Agoda kasi birthday sale nila. So naka-discount din kami pero one way lang ang kinuha ko, pero okay na rin. Kasi for experience lang, tsaka excited na rin kaming i-explore kung ano ang meron sa Ngongping Village. Sa Ngongping 360 cable car pala, may dalawang main option na madalas piliin ng mga turista depende sa budget at experience. Meron yung standard cabin na mas mura, yan yung kinuha namin kasi ayaw namin yung crystal. Yung crystal cabin kasi is mas premium at mas mahal. Yun nga lang kasi transparent yung glass floor. Mas nakakatakot siya, lalong-lalo na kung kita mo yung ilalim habang umaandar. Perfect yun sa mga adventurous na may gusto ng extra wow factor, ganon. So nakuha nga pala namin itong one-way ride na to for only 3,496.17 sa Agoda. Discounted siya dahil sa birthday sale. So mas mura siya kumpara sa ibang sites na na-check ko, kaya dito na ako nag-book. So standard cabin lang to ha, pero okay na rin kasi same lang din naman yung view. Yung presyo na yon is for 3 adults and 1 kid. And ayun na nga guys, kabababa lang namin ng cable car and finally we're here sa Ngongping Village. Dito sa village, ang dami mong makikitang interesting spots like souvenir shop, cafes, at syempre yung iconic na Tian Tan Buddha or yung tinatawag na Big Buddha na pwedeng akyatin. Pero dahil ang daming tao at super init ng panahon, hindi na muna kami umakyat papuntang Buddha. Sayang yung pawis. Maybe next time. So ayun lang guys, tapos umuwi na kami. Instead na sumakay ulit ng cable car, nagbus na lang kami pabalik ng Tongchong. Mas mura siya, pero okay din naman ang biyahe. Sulit na alternative siya. So kung gusto nyo rin siyang matry, ang tip ko is book ahead and check promos. Yun lang, bye!